Sa puntong ito, makakausap naman natin si Cainta Mayor Joniel Keith Nieto. Magandang umaga po, Mayor Nieto. Si Marisa po ito at si Howie. Good morning, Maris. Good morning, Howie. Yeah, kumusta naman po ang sitwasyon dyan sa inyo? It's a bit bad, no? The town is underwater. Major arteries have already been blocked by yung mataas na tubig. Marami po na stranded na masasakyan. I've already directed Robinson and Santa Lucia Malls to open all the parking lots just to make sure na yung mga stranded vehicles will be directed towards that area para mabuksan po ulit yung ating mga kalye. Ang sitwasyon po kasi, there would be portions of the avenues or the highways na hindi passable. So even if the rest of the roads are okay, yung lugar na napakalalim, hindi madaanan ng mga truck at mga sasakyan. That poses a big problem. So I've already advised all the people, residents dito namin, na kung hindi masyado importante ang kanilang lalakad, it's very critical for them to stay at home, no, para hindi ma-exacerbate yung aming rescue operations na ginagawa ngayon doon sa mga lugar na stranded po ang mga tao because they live near the way. Yeah. Mayor, pero hindi kaya delikado rin yung mag-stay at home, lalo na sa mga taong nasa mga mamababang lugar? As I've said, it's premised on the argument na yung lugar mo is safe enough for you to stay. If it's not, then you have to seek help from us so that we can rescue you out of the area as soon as possible. Okay, so maraming lugar po ay sinasabi nyo nga impossible. So yung tanging paraan lang para ma-rescue yung mga taong hindi nga maka-evacuate at makaalis sa mga bahay nila sa mga mababang lugar ay mga rescue boats na siguro, no? Yes, we have rescue boats. We have already 12 na dinispatch namin. We have 23 teams right now all over the town na umiikot base dun sa social media network account na binuksan ko just to make sure that I'm accurately informed of the situation sa lahat ng sulok ng Cainta. And we are receiving all these. Para parang it's one big operation na ang taong bayan na nag-i-inform sa amin ng sitwasyon doon sa mismong lugar nila so that I can make the accurate dispatch kung alin ang uunahin. No? Right now, there are 14 evacuation centers that have already been opened para sa pamilya representing 829 families or 3,000 people. As of now, we're still moving towards the area near Floodway dahil medyo tumataas na rin po ang tubig sa West Bank along with the Gruwer Subdivision and San Buena Compound. Yeah. So, Mayor, ano po yung communication sa system para sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na rescue dahil tumataas na nga yung tubig sa kanila? Yes. Medyo sanay na rin sila, no, because of the many calamities that we had. Ang telepono po namin is open sa aking cellphone. May pagka-text po karamihan ng ating mga tao, and if not, they're providing us with yung avenue ng Facebook because we have 4 accounts right now that are open para mas accurate pong matanggap namin informasyon on top of what our government employees are doing. Mayor, kung if it's off the top of your head, pwede nyo bang sabihin sa amin yung mga telephone numbers na pwedeng tawagan ng mga viewers ngayon na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan dyan sa Cainta? Okay. The primary line is 0917-533-3121. That's the primary line. 0917-533-3121. Okay? So pwedeng mag-text lang, matatanggap na po yes, yung mga text lang, tapos we're the ones who call. Kayo na tapos sa opisina naman namin, where I am right now, it's landline at 655-2769. 655-2769 po ang landline ng inyong opisina mismo. Landline. The other one is cellphone. Sa cellphone text lang sila, we are the ones who call, no? We reply by calling to determine exactly yung priorities natin. Alam nyo, since Ondoy, ang dami na nating mga aral at mga volunteers. Sa ngayon, Mayor, nangangailangan ba kayo ng mga volunteers? Maraming ngayon na may experience na sa pagre-rescue, may training na po at may mga gamit na baka may nasa mga lugar sila na hindi naman masyadong nasalanta at kayang tumulong sa inyo. Sa ngayon po ay may panawagan na ba kayo na kailangan nyo ng mga ganitong volunteers? Or okay na itong 23 rescue teams ninyo na umiikot ngayon sa Cainta? So far naman, nakukover namin lahat ng requirements because the 23 teams represent more than 1,000 people already doing the rounds, no? Kinakluster kasi namin yan per barangay just to make sure that pag meron silang request, kinocover namin sa city na sabay-sabay. Yes. So we just have to have somebody on top of it to run things right para hindi nagdodoble o nagduduplicate ng trabaho so that we can be effective and efficient in responding.
Yes. Kasi alam din natin from past experience, yung mga first responders, katulad ng mga rescue teams ninyo, ay sila rin minsan ay nasasalanta ng bagyo. So, kaya rin kailangan ng mga external assistance. So, sa ngayon, Right. okay naman ang sitwasyon ng mga tauhan ninyo? Yes, Howie. We welcome any form of support that would come from external sectors. No? But if you're asking right now if we're doing okay, we're trying to to address this the best way we can, and we have enough people naman to handle this for now. Okay, makikibalita ulit kami mamaya, Kainta. Mayor Joniel Keith Nieto, mag-ingat po kayo dyan sa Kainta. Maraming salamat, Harry. Maraming salamat.